Nagbabalik tournament si Grandmaster Wasiso dito po sa ginaganap na Grand Chess Tour Superbet Classics Romania 2024. Grabe ang lineup. Tingnan nyo yung lineup, guys. Kasali po si Grandmaster Fabiano Caruana, Grandmaster Yan Nepomniachtchi, Grandmaster Nodirbek Abdusatorov, si Gokesh, Wesley So, Pragnananda, Anish Giri, Ali Reza, yung sumusuki sa kanya si MBL at si Bogdan Daniel Deyak. 10 player po yan ang mangyayari round robin, 9 rounds ito. Ang time control po 2 hours per player with 30 seconds increment. Haba, no? Tapos, over the board ito sa mga nagtatanong. At ito pa ang matindi. Round 1 pa lang, kalaban niya agad ang hari ng tabla na si Grandmaster Anish Giri. Pareho na silang tinatawag na boy table. Anyway, tingnan natin kung ano ang mangyayari sa dalawa. So puti po dito si Anish, ang tinira niya po D4. Nag-knight F6 naman si Wesley So. Sinagot po yan ng C4. Ini-6, aba, Nimso. Hindi, nag-knight F3. Pagka D5, nag-G3, yan po yung tinatawag nilang Catalan opening. Linya po yan, talagang ganyan po ang idea niyan. Binibigay yung pawn, pero mamaya babawiin din yan. Gaganon yan, no? Kaya hindi kinakapture yan, nagbi-bishop muna sa E7. Nagbi-bishop G2. Nag-castling. Nag-castling lang din. At dito po, saka po tinitakes. Ayun. Bakit po tinakes na? Kasi pag hindi ka pa naka-castling, may mga check dyan, bawi agad yung pawn. So sa pagkakataong ito, coach, may queen c2 naman na. Yun po yung tinira. Mababawi din, di ba? Pero may mga ganito pong idea. Pwede pong mag a6 ang item. Yun na nga po yung ginawa. Para saan yung a6? Unang-una, ibalik ko lang nga. Bakit po pala hindi dinipensahan? Kasi mabubuksan po yung long diagonal ng bishop, yung tore maaalangan. Kaya nag-e6. Ngayon, para saan yung e6? Para po, no? Kung sakali man na i-takes po, ayan, may b5. Oh, coach, binuksan mo long diagonal. Okay lang yan kasi pagkatakbo mo, bishop b7, mabilis na makaka-respond yung bishop. Kaya hindi po agad tinitakes yan. Ang ginawa ni Anish, nag-a4. Pagka a4, o hindi ka maka-p5 na, nagdi-develop na lang bishop d7. Para saan po ang bishop d7? Lilipat po yung bishop dito para once na tumalon man yung kabayo later on dito, mapapalit lang po yung bad bishop ni Wesley. Bad po kasi ito eh. Diba? Kailangan siya mapalit. Anyway, ang ginawa po dito ni Anish Giri, kinapture na po yung c4. Bishop c6 na nga ang ginawa. And then, tumira lang po ng bishop f4. Ayun, develop lang ng bishop. Wesley So naman, tumira po ng A5. Very important mo. Bakit? Pag hindi po kasi siya nag-A5, unahan po siya ng mga B4 dyan, mga ganong idea. Para hindi na po makapag-create ng pawn attack sa queen side. Kaya ang ginawa na nga, nag-A5 at pagka A5, knight C3 develop, na sinagot ni Wesley ng knight D7. Ayan. May isa po kasing linya dito pumupunta. Pwede magganon. Eto, ang idea niya naman, magna-knight b6 hitting the queen. At ang kadalasan pong ginagawa dito, queen d3. Umatras na agad bago pang mag-knight b6. Pero si Anish Giri, tumira po ng nobility, first time na gamit sa torneo, queen b3. At medyo napaisip na po siya dyan. 10 minuto po ang ginamit. Ayan, no? Kasi kanina ang bilis niya po. Alam na alam niya yung gagawin niya. 2 hours mahigit pa. Pero ayan, no? 1 hour and 51 na lang. Si Wesley So lumamang na ng 2 minuto. Anyway, Wesley So nag-isip din po dito ng matagal eh. At ang pinili niya, Bishop D6 lang. Medyo nasupresa siya sa community kasi first time ginamit. Aba, Bishop D6 na lang. Hinamo ng palit-palit. Kasi pag kinapture po yan, magpo-pawn-takes. Ayan, mawawala yung weakness sa C-file. Pwede mga ganun tulak-tulak lang yan, no? Mga ganun-ganun po ba? Madaling laruin. Kaya ang ginawa naman ni Anish, umatras. Ayun. Ang tanong, coach, medyo ba't umatras? Hindi na siya active. May idea po yan, magna-knight B4, atakihin tong bishop. Kaya pumunta dyan. Kaya nga ang ginawa ni Wesley, inunahan knight E4. Oh, anong pinakaiba niyan? Inaatake po kasi yung bishop. Ngayon, pag tumalong ka dito, kakainin yung bishop. Kaya napilitan, pag knight takes e4, bishop takes e4, ayun, nawala na po yung pressure po na pwedeng gawing knight b5.
O, di ba? So, pagka Bishop E4, tumira lang po ng knight sa may G5 Anashgiri, hinahamon yung Bishop, ipinalit, kinapture, sinipa yung kabayo na paatras po yan. Bumalik po yan sa F3. Tapos, eto na. May problema si Wesley ng konti. Nape-pressure po kasi ito. Ngayon, ang tagal nag-isip ni Wesley kung itutulak niya ba yan o didepensahan ng Reyna. By the way, yung Torre hindi po maganda. Kasi medyo mapapasib dyan. Hindi din po pwede rook B8 dahil malilibre yung pawn. Yun na nga, no? Pinag-iisipan po ni Wesley, mag-B6 po ba? Mag-Queen C8 or Queen B8? Tagal niya nag-isip eh. Alam niyo kung bakit matagal? Kasi yung B6 parang andaling itira. Tulak mo para depensado. Kaso mag-create po kasi ikaw dyan ng tinatawag nilang weak color complex. Ang ibig sabihin po niyan, example, nag-B6 siya dito, yun po yung tinira. Tingnan niyo po ha. Yung pawn niya po nasa itim. Ibig sabihin niya, lahat ng white square, walang pawn na kumukontrol, masasabi nating weakness. May mga idea, mga pwede siguro, ganituhin ka, ayan, ganyan po ang idea, pe-pressure rin po ito, weak pa to backward. Di ba? Tapos tutulakan kang ganon. Medyo nakakatakot. Kaya ang tagal pinag-isipan ni Wesley, pero okay lang kasi may nakita siyang plano. Pagka B6 kasi, tumira po yan ng rook D1, nag-queen move lang. Pagka queen move, tumira po ng E4, ayan, medyo nakakatakot na may mga gaganong-ganonin yan tapos mawiwiki yan Biglang pupunta na dun yan Meron pala si Wesley, Bishop B4. Hinahamon lang yung Bishop. Bakit? Takes, capture, napilitan kainin, binawi ng pawn, at eto na. Weak ba ito? Yes. Pero meron po siyang idea na kung saan, eto po pagkatira po ng B3, kailangan depensahan yan di ba? Kakainin. Meron po siyang C5. Nawala na yung weakness dito. Kasi pagka-takes po dyan, kakain ka lang, ay may pressure dun. Di ba? Kaya nga po hindi kinapture yan. Ang ginawa, nag-rook C1 muna. Pagka rook C1, Wesley so, tinakes pa rin yung D4. Na binawi ng knight. Ayan, of course, kinapture, babawi ka, na sinagot ng knight C5. At pagka knight C5, eto very interesting. Merong rook C4 Di ba nakakatakot yan? Bakit ko po nasabi nakakatakot? Kasi, pag kinapture mo to, may takes dito, baka bumagsak ito, 2 pass pawn yan. Parang nakakatakot yung posisyon ni Wesley. Kaya nga po medyo natagalan dito si Wesley talaga. Kung titingnan yung oras, 57 minutes pa siya, 59 si Anish. Wesley so tumira po ng rook F to D8 after thinking for almost 20 minutes. At nakakapagtaka yung tira na yan. Kasi binibigay lang yung pawn na hindi po tinikman. Bakit? Kasi pag kinapture pala yan, just want to show you guys, may knight D3. Atakado yung Torre, atakado din ito. Pasado ka bumalik. May ganyan. Magpapabalik-balik ka ngayon dyan. Pabalik-balik. Ngayon, kung gusto mo magpilit, pwede kang gumanito. Anong meron dyan? Kasi pagka kinapture, takes doon. Pag kinapture, may kain dito. Kaso may knight dito yan na matindi. Atakado yung Torre, hangin pa rin dito. Pag inatake mo yung kabayo, rook takes lang, depensado. Ganon yung pwede mangyari. So, hindi pwedeng gawin yon, no? Or else matatabla. Sa kasalukuyan, lamang ka na sa oras. Tingnan nyo, lamang siya ng malaki sa oras. Lamang pa po sa pawn structure dahil weak po ito. Pinilit. Tumira po yan ng rook B1. Pagka rook B1, dumipensa Alam nyo bakit siya dumipensa? Para gaganito yan next, tapos kakainin. Diba? Depensado yung B3. Tinirahan lang siya ng rook AC8 ni Wesley. Bakit? Binantayan po ito. Pangalawang reason yan, so every time nakakainin mo, titirahan ka lang ng knight D3 at kulong. Pagka pumunta ka na dito, capture na wala nang depensa one piece up. Diba? Yun po yung threat ni Wesley. Hindi matikman ito, kaya tumira po yan ng rook B to C1. Napakagandang tira naman. Bakit? Hindi ito makagalaw. Hindi makagalaw yan kasi babagsak ito. Sabi ni Wesley, yun lang ba problema? Nakapin ako. Di alis. At pagkaalis, ito pong posisyon na ito, naku po, parsado po, mag-rook sa B1 ang puti. Bakit? Ibalik lang natin. Let's say, dumipensa ka pa. Depensa na lang.
may napakagandang sacrifice. Pagkakain mo, kain B3 tuhog. Pag dinipensahan mo yan, kahit ano dyan, let's say gumanito ka na lang, takes, and then tikim, 2 points down bigla. Ang puti. Di ba? Hindi pwedeng gawin yon, kaya napilitan na lang mag-rook AC8, rook A B1, rook C to B1, mali ako na notation, nag-rook AC8, nag-rook B to C1, nag-rook AC8, at nagpabalik-balik na lang na uwi na po sa tabla yung laban. Grabe, no? Tabla. At least, yung pagbabalik ni Wesley, hindi na benamanuhan ng talo. Black, nakatabla, not bad. Kasi puti talaga dapat magpilit dito pero naitabla ni Wesley, which is good na yan. Ngayon, abangan natin yung mga susunod na laban ni West. Kasi ang aking pagkakaalam sa round number 2, kalaban na po ata ni Wesley si Fabiano Caruana, ang top seed ng torneo. Grabe, no? Abangan natin yun. Interesting yun. Laging patayan yung dalawa na yan. Anyway, ano po ang standing after round 1? Ginawa ko po agad yung video pagkatapos ng game nila. So, wala pa po eh. Ang current standing po, tabla si Wesley, MB at saka si Anish. Tabla din si MBL saka si Nepo. At lahat po naglalaro pa. So far, wala pa po nagkakapisakan. Abangan nyo po yung mga video darating sa torneyong ito. Muli ito po yung coach, PD Master Daniel Causo. Pasalamatan ko lang pala, habol ko lang yung mga nag-send ng napaka-generous sa super chat at sa nakaraang live streaming natin. Bukas live ulit tayo para sa round number 2. God bless po mga kabiyaya. Thank you po sa support. Bye-bye po. Don't forget to like and share, subscribe and follow. Bye-bye. That little mouse, 'cause I'm an albatross.